Yeah. O, hinahamon ko yung gumawa niyan. O, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you. Yun. Ang nasaksihan ninyo ay si INC Minister Michael Sandoval na nag-ahamon siya sa akin. Yeah. O, hinahamon ko yung gumawa niyan. O, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you. At may hamon din ako kay tinanggap ko na yung challenge niya. May hamon din ako kay Mr. Sandoval ng INC. Siya ba ay haharap sa isang maginoong talakayan o public debate? Pagkatapos, sang-ayon ba siya sa kondisyon ko? Ano yung kondisyon na ibinigay ko? Di ba naghahamon siya ni Brad Ele Soriano noon? Ang daming nilatang niyang kondisyon. Yung kondisyon ko, sang-ayon ka ba na tayo lamang dalawa ang nasa stage? Ibig sabihin, walang sinumang mag-a-assist na tagabigay ng aklat. Ano sa palagay nyo? May katanungan tayo dyan, mga kapatid. No? Payag ba kayo na kung magharap sa public debate, ang INC dapat walang mag-assist? One-on-one. Di ba? At meron pa siyang sinabi. Ano yung sinabi niya? Ito. Nakakahiya. Kung ako naggumawa ng ganong pandaraya sa kababayan natin, hindi na ako haharap sa tao. Hindi na po. Nakakahiya. Kung may kahihiyan, hindi na ako haharap. Kung may kahihiyan. Yan. Kung may kahihiyan, di na umano haharap sa tao. Yung pandaraya. Ang tanong, ibig po ba sabihin, dahil sa matagal na ninyong pagputol-putol sa mga aklat, Katoliko at sa kasalukuyan, humaharap kayo sa mga tao, walang kahihiyan? Oh. Siguro apektado sila sa paglantad natin sa mga kontra-kontrahan at pagputol-putol sa mga aklat tulad dito. At sino ang nagtuturo ng kamalian? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Tanong, sino ba ang nagtuturo ng kamalian? Walang iba. Pansinin ninyo. Sa matagal na panahon, para lang pabulaanan na ang isimbahang Katoliko ay tunay na iglesia, pilit nilang itinuturo si San Ignacio na nagtatag sa simbahang Katoliko. Si Cristo si Ignacio. At tinawag na iglesia ni Cristo, si Cristo Katoliko. Iglesia Katolika, si Ignacio. Pero iba naman yung pahayag ng mga The Revealers ng Iglesia ni Kristong kay Manalo. Sa taong 325 Anno Domini, na itatag. Sino ang nagtatag? Si Constantino daw. Ang Iglesia Katolika at sila ng imperyo nang sila ay bigyan na ng kalayaan ni Constantine. Kaya yan ang pagtatatag niyan. Yan ang pagkatatag sa panahon ni Constantino o mga kapatid. Di nagkontrahan na. Kung ang kanilang ministro... O sinabi ni Caramil Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. Kung 110 AD kay Ignacio, anong siglo yan? Second century na. Kung second century, totoo ang kanilang interpretasyon na panahon ni San Ignacio na itatag ang Simbahang Katoliko. Ano itong sabi ng kanilang Pasugo Magazine? Philjon Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back
from the first century. Daw nila matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ay maipabalik sa unang siglo kung nanindigan sila na ang simbahang Katoliko ay naitatag. Sinabi ni Caramel Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. Sa aklat naman ni Felix Manalo, alam nyo? Si Justiniano ang nagtatag. Ito. Sumala nining inyong libro O, ang tanong, ayon sa inyong aklat nga naguluhan na ang pamagat, o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana, sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? ayan, sino ang nagtatag sa Iglesia Katolika at kailan? Ayon sa inyong aklat. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. So, ayon sa naturang aklat, inaamin, ayon ni Father Darwin, na si Emperador Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? So, ang tanong ngayon, sang-ayon ka ba na si Emperador Justiniano ang nagtatag Pala sa inyong basahon. ayon sa inyong aklat? Yan. Pakinggan ninyo ang kanyang sagot. Sabi niya, ito ang aking sagot. Luma ka na tugtugin Luma na daw umanong tugtugin. Anong bagong tugtugin niya? So, ang tanong kasi, napakalinaw. Sang-ayon ka ba? Paano iniwasan ang tanong ni Father Darwin? Sang-ayon ka ba na ang nakasulat sa inyong aklat ay si Emperador Justiniano? Taliwas naman sa kaniyang tindig na si Ignacio. So patawa-tawa na lang siya dito. Yung tanong daw ni Father Darwin, anong tanong ni Father Darwin? Sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat na si Emperador Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Anong sagot niya? Ang tanong ni Father Darwin daw, lumang tugtugin. Mga 1960s issue. Hindi yan 1960s issue. Research ka naman, Parba. Inyong aklat yan. Pero kung sinabi niya na 1960 issue, hindi, inaamin niya na yung hawak niyang aklat sa kanila talaga. Pero, pinabulaan niya sa publiko, hindi ito amin. Ang may akda nito ay Defensor Katoliko. Ano ba? Talaga, Parba? Ang gasulat Defensor Katoliko. Yan. Diba? Narinig ninyo? Ang nagsulat umano sa naturang aklat ay Defensor Katoliko Tagalog. Ang gulo. Kung sinabi nila, si Emperador Justiniano ang nagtatag, si Constantino ang nagtatag, si Ignacio ang nagtatag, pagkatapos sa kanilang pasugo magasin, ito ang nakasulat, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Ano ba yan? Kaya, nagkontra-kontrahan ba o hindi? Anong mangyari pag may kontra-kontrahan? Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, ito tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. Matatalino kayo. Pag nagkontra-kontrahan, masasabi ba ninyo na tunay na relihiyon yan? Yeah. Pag may makita kayong mali, anong sabi ni Ministro Sandoval? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Yun. Sila mismo, galing mismo sa kanila yon mga kapatid. Kaya, grabe, yung mga taga-revealers, pamimersonal na. Walang pagkaiba kay Cesar Sineta, no? Grabe talaga pamimersonal. Bakit?
Dahil alam niyo naman na yung mga aklat na ginagamit nila, na na booking talaga sila, no? Booking talaga sila. Balikan natin yung sabi ni Mr. Sandoval na yung nagsisinungaling umano, ano daw, dapat di na umano yan magpakita. Lalo na sa publiko, sa social media. Nakakahiya. Kung ako gumawa ng ganong pandaraya sa kababayan natin, hindi na ako haharap sa tao. Hindi na po. Nakakahiya kung may kahihiyan. Yun. At sino Kung ang may- nagtuturo ng Sandali kamalian? muna. Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Tanong. Kung makakita kayo ng isang mali, layas na. No? At daming mga kamalian sa kanilang pagsagot, mas lalong nalantad. Bakit? Kung maalala ninyo sa debate namin ni Ramil Parba, na gusto nilang ipalitaw, una, na ang gamit kong Bible ay isang pandaraya. Pero, di nila napansin na si Parba gumagamit ng aklat at ang pagbasa ay dinaya. Ha? Bakit dinaya? Imagine, binasa ni Parba na pakita natin yung pinasok tayo ng taga-INC. Ito. Tinanong natin yan. Kita mo ba yung debate namin ni Ramil Parba, bro? Dahil sa debate, di ba sinabing nandaya ako at tampered ang gamit ko. Nakita mo ba yon, Ito na. bro? Dahil napanood mo yung debate yan, sabi ni Parba, nandaya daw ako. Napanood mo itong aklat na ginamit ni Parba. Parinig ko sa inyo, ha? Ito, oh. Pero ang mastermind, at tugal sa inyong libro, gusto na ko, altogether fantastic to say that the remote beginning, altogether fantastic to say that the remote beginning. Narinig mo ngayon na ginamit itong aklat na ito, How did the Catholic Church? Anong sabi ni Parba? Altogether fantastic to say that the remote beginning. Ang sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say that the remote beginnings. Bakit sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say na ang nakasulat, Hard nakasulat, copy po. Yung makita niyo Anong po. hard copy? Maliit lang yan, hard copy. dalawa ito, oh. Ito, Ayan oh. hard copy. Ito pa. Oh, dalawa to. Oh. So, ito pakita ko. It is not altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against the heaven skies his banners of revolt. Ang The tanong page ito ko- ba dyan, do? Bakit Ayan na nga. pagbasa ni Parba, nawala na ang nat? Altogether fantastic to say that Bakit naputol yung nut? Pakisagot bro, bakit daw naputol yung nut? Nawala yung nut pagbasa? Yung nasa video po yun. O yung sa video, binasa niya. Yung maliit po ba yun? Oh, yung maliit. Nakita ko sa video. Yung maliit, yung pinakita ni Bro Talib, parang malaki po yun eh. Meron kang kopya, wala? Wala po. Wala. Pareho lang, maliit. Wala. Maliit. Okay, pakita natin ang maliit, ha? Ito, maliit. Ito, maliit. Ang gusto niya. Oh, malinaw na kasulat, it is not altogether fantastic to say. Parang di napansin nila paano nandaya ang kanilang ministro. Rinig mo na ang pagbasa ni Parba. Tanong, nang tinanggal ni Parba ang salitang nat, pandaraya yon hindi? Di ko lang po alam kung ano yung gamit yung aklat.
Baka iba-iba po yung mga... Oh, Narinig ba niya yung pahayag ng the Revealers na binasa talaga ng the Revealers yung it is not altogether fantastic to see. oh, narinig mo ba daw? Nabinasan the revealers yan. Di ko alam kasi hindi naman ako araw-araw nanonood pa. Pagka dumadaan lang sa TikTok, doon lang ako nakakapanood. Meron ka bang video ba rin din na binasa nila ba rin din? Yes. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings Balik. Ulit. way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of So nabasa talaga. It is not altogether. Si Parba. Pero ang mastermind, at lugar sa inyong libro, gusto na mo, altogether fantastic to say that the remote Yan. beginning So the altogether fantastic to Oh, say. ngayon. Pero sa the Revealers, way back. It is not altogether fantastic to say Ito nga yung tanong ngayon dito, bro. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Ramel Parbo o si Siriac ng The Revealers? Sagutin mo, bro. Sagutin mo. yan, mga kapatid, nag-comment ditong kaanib sa iglesia ni Manalo si Kinbus. Paulit-ulit, nababagot na ang membro, nababagot ng mga kasama ninyo? Move on ka na, Col. Di po ba ang banat at yung deception ng INC mula pa sa panahon ni Felix Manalo hanggang ngayon paulit-ulit. Kaya nga, paulit-ulit nating inilantad. Dahil saksihan nyo naman yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kung nanood kayo kahapon na yumakap sa simbahang Katoliko dahil nahayagan sila. Naliwanagan sila. Huwag kayong brainwash ayon kay Sandoval. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Hindi talaga makita. Imagine, si Mr. Parba, Anong sabi ni Parba? Sa palagay niyo, correct ang grammar. Di all together umano. Pero ano ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Ito po, sa Pasugo Supplement, noong Marso 1977. Mabasa diyan, It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church, so it is not altogether Alam niyo, fantastic. madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yon. Ang maling ginagawa ng mga mangangaral, hindi talaga makita pag brainwash ka. At matagal na nila itong ginagamit, mga kapatid, na argumento sa debate, pagputol-putol sa mga aklat, at kung maalala ninyo, kahit nga si Sandoval, sa kanyang programa, itong aklat na to, ginamit ni Sandoval. Dahil, mabasa lang ang Church of Christ, abay, nabasa ang Church of Christ, Iglesia ni Cristo, inaangkin na sila daw ang tinutukoy sa naturang aklat. Ito, balik natin itong ginagamit ni Sandoval, Ito, di ba sabi niya, pag magkakita kayo ng mali, layas na. Bible history for everyone. Yan. Ayan po. Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications,
Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Yan. Ang tanong, dahil nabasa ang daong Ninue, ito, nabasa niya ang Noah's Ark is a magnificent symbol of the Church of Christ. Ang Church of Christ ba na tinutukoy dito at inagaw ng mga ministro ni Felix Manalo, ito'y palatandaan mga kapatid na noon pa man nang naitatag sila ni Felix Manalo, mahilig na silang mangagaw sa pangalan lang Church of Christ. At kahit inaagaw man nila ang pangalang Church of Christ, di pa rin nila mabaliktad ang katotohanan na sila'y tatag ni Felix Manalo. Tingnan niyo. Ano ba ang Church of Christ na binanggit sa naturang aklat? Ito po ang mabasa mga kapatid. Di ba isang pandaraya? The Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. She alone claims and possesses St. Peter as her visible head. Yun. So, kaya, una sa mga nagsubaybay, lalo na sa mga naghahanap at nagsasaliksik sa katotohanan, bakit po ba sinagot natin itong mga ministro at ang kanilang modus? Para maliwanagan kayo kung paano nila ginagamit ang mga aklat Katoliko diyan sa pandaraya, di ba? At makabiktima. Kung maalala ninyo, yung sinabi nila na si San Ignacio daw ang nagtatag ng simbahang Katoliko, yun din ang tindig ni Parma. Pero nagkontra-kontrahan. Bakit? Sa debate namin, pakinggan ninyo. Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika, kalusang tuiga, asang dapita, o asang mabasa sa standard referensya nga kining simbahan Katoliko tinukod o tao. Sa pangutana, kinsa, Obispo Ignacio, kalusa, 107 AD, unsa yan imuha, idugang Katolika. Yan. Si San Ignacio daw umano ang nagtatag sa simbahang Katoliko. 110 Anno Domini. Dinagdag ang Katolika. Ngayon, tinanong ko naman siya ulit. Pansinin niyo ang kontra-kontrahan niya. Ito ang tanong ko. Akong pangutana, kinsang tawhana ang katukod sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, kalusa, asang dapit mabasa referensya nga kining Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana tinukod o tao. Tumagana. Kalusa, 325, Konsilyo sa Nicea, unsa man, idugang Apulong Katolika. So napansin niyo mga kapatid, matapos sinagot niya na 110 San Ignacio, sinabi na naman niya, kailan na itatag ang simbahang Katoliko? Sa Council of Nicaea. Ngayon, tinanong ko naman, di ba ang gulo ng aral sa mga INC para lang pabulaanan ang simbahang Katoliko? Ito. Asa mabasa sa referensya nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana tinukod o tao. Siya pa obispo, Konsilyo sa Trento, kinsa, mga obispo, kung sige mo nga, ginugang ang Romana. Yan. Kailan daw umano na itatag na naman ang simbahang Katoliko? Council of
Trent. Kailan? Dinagdag ang Romana. Okay, tuloy natin. Kailan na naman? Tinanong ko siya ulit. Kailan na itatag ang simbahan katoliko? Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika, kalusang tuiga, asang dapita, ug asa mabasa sa standard referensya nga kining simbahan katoliko tinuod og tawo. Sa pangutana, kinsa ang mga obispo? Ikaw sa 1870, kinsa mga obispo? Napansin niyo mga kapatid? Kailan na itatag ang simbahan katoliko? 1870. Sino? Mga obispo. Yon. Nagkawindang-windang na ang kanilang argumento. So, therefore, kung ang simbahang katoliko para sa kanila ay naitatag umano ng mga obispo, paano nila ito tutulan? Ano? Yung nakasulat sa kanilang aklat mismo. Ano nakasulat sa kanilang aklat? Na ang simbahang katoliko ay hindi na itatag. Sa kanilang Pasugo Magazine yan. Ito, Pasugo Magazine. Kaya, tama yung sabi ni Sandoval na matalino kayo. Ito, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. See? Ang Katoliko ay umiiral hindi dahil ito'y naitatag. Pagkatapos, pilit talaga nilang ituturo na ang simbahang katoliko ay itinatag. Nakita ninyo, mga kapatid, ang kontra-kontrahan. Kaya, ano ang sabi ni Sandoval? Una, huwag kayong brainwash. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yan. Maling ginawa ng kanyang mangangaral, hindi iyon makikita. Hindi iyon makikita. Nakita ba nila yan? Kaya, nang may pumasok sa live na kaanib sa Iglesia ni Cristo at nagtanong, abay, ginamit natin ang pasugo. Gusto pang ipalitaw na ang pasugo, nagbinasa natin, nadagdagan daw. Ito, tanong ko lang kay Bro Talibong, binanggit niya kasi yung silanganan. Tanong ko lang, saan napapaloob ang Pilipinas? Sa silangan o sa western? Hindi, ang tanong ko bro, yung bang Pilipinas, saan ba bahagi nito o napapaloob? Silangan o western? O north o south? Saan lang dyan sa apat na yan? Brother Wendell, saan daw napapaloob ang Pilipinas? Okay. Sa north, east, west, or south? Maraming salamat. Mas mabuti na yung Pasugo Magazine nila ang ating babasahin. Pasugo Magazine, July 1997, issue ito, page 5. Let us declare, we have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Ito bro, Pasugo, July 1997, page 5. Ang sabi, let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Ito bro, sangayon ka ba dito sa pasugo ninyo na ito o hindi? Hindi ako sangayon dyan sapagkat dinagdagan ni Bro Talibong yan. Anong dinagdag bro? Bro, anong dinagdag bro? Anong dinagdag? Ito bro para mapagtibay ko dito.
may dalawang reference akong sasabihin dito. Hindi, bro, anong dinagdag to, bro? Kasi ginamit din ito ni Eli Soriano dati. Ito'y ginamit ni Soriano nakakontra doon sa sinabi na the Far East is the Philippines. Tapos ito binasa naman niya. Kakontra to eh. Kaya, ba't mo sasabing dinagdagan, ginamit ni Eli Soriano ito ng dating daan? Ito bro, yung binabanggit niya dyan, yung sinasabi niya na ang Far East ay hindi Pilipinas, malaking kasinungalingan yan. Nakikita mo sa screen, bro? Hindi. Nakikita mo sa screen ko? Hindi. Nakikita ko. O nakikita mo. Para sabihin mong dinagdagan niya, anong dinagdag doon? Yung sinabi niya. Anong dinagdag dito, bro? Pilipinas. We have never... Bro, may tatanong ako sa inyo. Hindi. Wait lang, bro. Ayusin mo na ito, bro. Bro, Jando, ayos muna kung anong dinagdag dyan. Anong dinagdag dito, bro? Anong dinagdag? Nakalagay sa pasugo mismo, no? Sige. Yung nakalagay sa pasugo. Okay. Ito, bro, Mari bang basahin bro? Mari bang basahin yung nakalagay sa Pasugo, July 1997, page 5, para maklaro kung ano ang dinagdag? Ito bro, dun pa lamang sa terminong nakalagay dyan sa Pasugo, na nakita ko sa screen na nabanggit dyan na ang Far East ay kailanman ay hindi Pilipinas. Hindi. Unang-una. Bro. Ano ang dinagdag? Ang tanong kasi, ano ang dinagdag? Sabi mo kasi dinagdagan. Maari mo bang basahin ang original na Pasugo, July 1997, page 5, para malaman kung ano ang dinagdag? Ito bro, para maintindihan ninyo, Kaya ako sinabing mali yung sinabi niya at nilagay niya dyan sa Pasugo. Sapagkat may dalawang akong reference na pagbabatayan na ang Far East ay Pilipinas. Bro, Jando. Hindi yan ang tanong, bro. Yung Pasugo nila mismo, yung sa kanila kasi, yan. Bro, para sabihin mong dinagdagan, ilabas mong original na Pasugo at sabihin mo kung ano ang dinagdag. Ito bro. Bro, ito Kaya sinabi kong merong idinagdag dyan si Bro Talibong. Kasi unang official stand ng INC, ang Far East ay Pilipinas. May reference kaming pagbabatayanan dyan. Yung World Historian Book, page 445. Bro, wait lang muna ha. Hindi yan ang tanong, bro eh. Bro, hindi yan ang tanong eh. Ang tanong kasi is, saan? Ito ipakita ko yung bro ha, yung kuha ng dating daan, bro ha. Ipakita ko sa screen na yung kuha ng dating daan ha, para sabihin mo yung may dinagdag ba o wala ha. Ito bro, ilalabas ko yung picture mismo na kuha ng ang dating daan sa dalawang Pasugo. To. Nais ko na ipakita ito ngayon at sabihin mo kung bakit pareho ang kuha ni Eli Soriano at ang kuha ni Brother Wendell. Ito bro, alin ang tama? Doon sa Pasugo, November 1967, page 33, ang sabi, "It is clearly testified to by history that the Far East is the Philippines." Pasugo, November 1967, page 33. Ngayon, pagdating sa July 1997, page 5, itong nakalagay naman, "Let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines." Kuha ito ng ang dating daan, bro. Pinakita ni Brother Wendell, the same sa pinakita ng ang dating daan, buhay pa, si Iranyo Manalo. Ano ang sinabi mong dinagdag dito? Pareho to. Ito bro, karamihan kasi sa Pasugo, merong idinidefine dyan na ibang sekta na nakalagay sa Pasugo na ang paniniwala nila na ang Far East ay hindi Pilipinas. Kaya minsan sa Pasugo mababasa yan. Pero ang official stand ng aral ng Iglesia ni Cristo, ang Far East ay Pilipinas. May dalawang Wendell. Hindi yan pahayag, yung binasa natin, hindi yan pahayag ng ibang sekta. Sila mismo, ang author mismo ang nagpahayag, let us set this clear.
Ang sabi ni Brother Wendell, yung binasa, hindi yan pahayag ng ibang sekta. Kasi ang unang linya, let us set this clear. Ito ay sa pasugo, let us set this clear. So, hindi ito pahayag ng ibang sekta. At Bro, bago, we have never taught Pwede kayo that paliwanag yan, bro? any mention of Of the expression expression or is refers to the Philippines. Matagal. Yan, napansin nyo, kahit kanilang pasugo magasin pag nakasulat, ay tutulan pa nila. Di ba? Kaya nga, kung napansin ninyo mga kapatid, na ginamit natin ang kanilang pasugo magasin, ano yon? Kaugnay kung kaninong alagad si San Ignacio, dahil giniit talaga nila na si San Ignacio ang founder ng Simbahang Katoliko, di ba? Okay. Nang ginamit natin sa kanilang pasugo, eto, mapansin ninyo, ramdam na sila simidan ng The Revealers, natataranta talaga. Bakit natataranta? Pansinin ninyo, ha? Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na pala. Sige nga. Kasama na. Ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Yan. Anong bala o mano? Biblia ba? Biblia? O ayaw na nila ng referensya? Anong sabi sa kanilang di ba nila nabasa ang kanilang pasugo magasin? Anong sabi? Na ayaw ng referensya dahil malalantad ang kabulukan. Nasa pasugo magasin nila yan. Bakit? Nung ginamit nila na si San Ignacio ang founder ng Simbahang Katoliko, anong gamit nila? Biblia o referensya? Di ba referensya? Ngunit, ang referensya ay ginawa nilang diferensya. Okay. Dahil ginamit natin ang pasugo magasin. Ito. Ito mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7.7. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. So napansin niyo? Ang binanggit na niya ni Midan, 1977. Pero ang pinahanap, 1997. Balik natin. 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. So, sinabi na nga niya na pasugo 1977, pagkatapos, pinahanap, pasugo 1997. 77 yung pasugo na yan. Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. So screenshot lang umano. Sagutin natin ito. Kaya, itong The Revealers na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, para tutulan. Anong ginawa nila? Di po ba, ang ginawa nila ay gumagamit sila ng ChatGPT. Ito. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan, gumawa ng pangalan? Kahit kailan, hindi ko sinabi na may karapatang magbago ng pangalan. Doktrina yan ng INC na binago daw ang pangalan. Binago daw ang pangalan. Mali. Dahil, ano ba ang binasa ni Parba? Ang binasa ni Parba, hindi binago ang pangalan for the first time. Pero, eto, gumamit sila ng ChatGPT. Napantukoy sa iglesia itong si Ignatius. Sabi po ni ChatGPT, ito po tanong ko.
Galing talaga ni ChatGPT. Iglesia ata ito. Oh, so galing daw umano ni ChatGPT. Parang iglesia talaga si ChatGPT. Bakit? Iglesyang nagtatanong at kahit ang tanong ay yon, minagic na. Do Ignatius have the right to change the name of the church? Oh, so ang tanong niya, may karapatan ba si Ignacio na baguhin ang pangalan ng simbahan? Mali. Dahil sa pagtawag ni San Ignacio na Catholic Church, hindi niya binago ang iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sila nga mismo nagpatunay sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya, Pasugo, magiging Pasubo to. Ito, Pasugo Magazine. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Although writers and historians continue to treat both as synonymous. Oh, sabi sa kanilang Pasugo, both as synonymous. Pagkatapos, binago. Ano ba yan? Tuloy natin. Yes or no? Sagot ni ChatGPT, no. Oh, natural. No ang sagot ni ChatGPT. Bakit? Dahil hindi talaga binago ni San Ignacio ang tunay na iglesia. Ang palatandaan sa tunay na iglesia. Kaya sa binasa ni Ramel Parba sa debate nila ni Father Darwin, malinaw to. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, napansin niyo? The Church of Christ is here. Pagkatapos pinalitan daw. The church founded by Christ is here. Nabasa nila, the church founded by Christ is here. Pagkatapos ang interpretasyon, si San Ignacio ang nagtatag. Ano ba yan? Tuloy natin. Here for the first time. Oh, balik. In Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here. Oh, so napakalinaw. Pinalitan ba ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay nandito. For the first time. Sa unang pagkakataon, Called the Catholic Church. tinawag na simbahang Katoliko. Oh, asan ang sinabi diyan na pinalitan? Oh, anong lusot nila mga kapatid? Ang lusot nila, una, yung aklat na sinipi sa Pasugo Magazine na ginamit ko ay kay Robert, yan, na isang protestante. Hindi yan kasama namin. Oh, sinagot lang namin. Pero ang tanong sa Pasugo, 1977. Sa Pasugo, 1977. Oh. Di ba? May sagot ba may akda sa Pasugo na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan? Gumagamit sila ng tinatawag na ChatGPT. Balikan natin. Dahil para sa kanila, credible daw si ChatGPT. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan. Oh, si ChatGPT credible. Kaya dahil credible si ChatGPT, okay, sige. Tingnan natin.
Dahil credible si ChatGPT. I-search ninyo. Una, mga kapatid, tanungin ang ChatGPT, sino ang founder sa Iglesia ni Cristo 1914? Ito lalabas. Pansinin ninyo. The founder of the Iglesia ni Cristo in 1914 is Felix Y. Manalo. He is considered the first executive minister of the church and is regarded by the members as the last messenger of God. Oh, yun ang sabi nila na ChatGPT, ano daw? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng... Oh, credible source si ChatGPT. Dahil credible si ChatGPT, pansinin ninyo, tanungin si ChatGPT, kaninong alagad, disipulo, si Saint Ignatius of Antioch. Ito ang lalabas, mga kapatid. Saint Ignatius of Antioch was a disciple of the Apostle Saint John the Evangelist. He is considered one of the earliest authoritative figures in the church known as an apostolic father. So, dito, sa sinabi nila na ang ChatGPT ay credible daw, sinagot sila kung kaninong alagad. Tanong, dahil panindigan ng mga ministro na si San Ignacio ang founder ng simbahang Katoliko, panindigan nila yan, ang tanong, dahil para sa kanila, ano daw, credible, sinong credible? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng... Si ChatGPT, credible source. Tanungin niyo si ChatGPT, totoo ba na si San Ignacio ang founder ng simbahang Katoliko? Ito ang lalabas. No. Saint Ignatius of Antioch was not the founder of the Catholic Church. Saint Ignatius is considered Jesus Christ is considered the founder. Saint Ignatius was an early church bishop who was instrumental in laying the foundation for the early church, and he may have been the first to use the term Catholic, meaning universal, to describe the church. He was a disciple of the Apostle John, and his letter are considered important early Christian writings. Yun ang mabasa sa ChatGPT na sinabi nilang... May sagot ulit si ChatGPT na credible source. Dahil nalantad natin na ang credible source nila ChatGPT at sila mismo ay nagkawindang-windang sa argumentong yan, ano ang kanilang palusot? Hindi naman umano si San Ignacio ang pinag-uusapan. Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Cristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Nako, hindi daw pinag-uusapan si San Ignacio dahil nakita natin sa pasugo na si San Ignacio ay na sinabi nilang founder ng simbahang Katoliko, disipulo ni San Juan Apostol. At nang nalantad yan, ang kanilang tindig, ano daw? Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Cristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun. Ayaw na nilang pag-usapan si San Ignacio
o si Policarpio. Pero sila mismo ang nagpahayag na dahil ang pangalang Katoliko imbento, una, yung salitang Kristiyano. Sa Gawa, Kapitulo 11:26, saan nanggaling? Di ba sa Antioquia? Dahil sa Antioquia nanggaling ang Christian Church. Di dapat paniwalaan. Kung sa Antioquia nanggaling ang Christian Church, si San Ignacio na alagad ni San Juan Apostol, obispo sa Antioquia, sila mismo ang nagsabi na dapat sasagutin natin batay kay Ignacio na nag-imbento sa Katoliko. Kaya Talibong, huwag mo kaming dayain. Mag-upload ka ng isang consistent na mga pagpapahayag para depensahan ang inventong ginawa ni Ignacio sa iglesia ninyo. Yan. Sila mismo ang nagtalakay na dapat dipinsahan ko ang imbento. Una, mali ba na tawagin ni San Ignacio ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo universal? Catholic? Hindi. Dahil si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Ang problema lang, nang nalantad natin batay sa pasugo nila, ayaw na nilang pag-usapan si San Ignacio. Usapan dito, Kuya Robert, pangalan ng iglesyang tayo ni Kristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Pero, sa windang-windang nila na aral, mga kapatid, nagkukontrahan. Di ba? Balikan natin, nagkukontrahan para sa mga nagsubaybay. Ito. At sino ang nagtuturo ng kamalian? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Tanong, sino ba ang nagtuturo ng kamalian? Walang iba. Pansinin ninyo. Sa matagal na panahon, para lang pabulaanan na ang isimbahang Katoliko ay tunay na iglesia, pilit nilang itinuturo si San Ignacio na nagtatag sa simbahang Katoliko. Si Cristo, si Ignacio. At tinawag na iglesia ni Cristo, si Cristo Katoliko, Iglesia Katolika, si Ignacio. Pero iba naman yung pahayag ng mga The Revealers ng Iglesia ni Kristong kay Manalo. Sa taong 325 Anno Domini, na itatag. Sino ang nagtatag? Si Constantino daw. Ang Iglesia Katolika at sila at ng imperyo nang sila ay bigyan na ng kalayaan ni Constantine. Kaya yan ang pagtatatag niyan. Yan ang pagkatatag sa panahon ni Constantino o mga kapatid. Di nagkontrahan na. Kung ang kanilang ministro... O sinabi ni Caramil Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. Kung 110 AD kay Ignacio, anong siglo yan? Second century na. Kung second century, totoo ang kanilang interpretasyon na panahon ni San Ignacio na itatag ang Simbahang Katoliko. Ano itong sabi ng kanilang Pasugo Magazine? Philjon Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Daw nila matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ay maipabalik sa unang siglo kung nanindigan sila na ang Simbahang Katoliko ay naitatag. Sinabi ni Caramil Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. Sa aklat naman ni Felix Manalo, alam nyo? Si Justiniano ang nagtatag. Ito. Sumala nining inyong libro. Ang tanong, ayon sa inyong aklat, Nga naguluhan. Na ang pamagat. O basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana, sumala nining libro, kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Ayan. Sino ang nagtatag sa Iglesia Katolika at kailan? Ayon sa inyong aklat. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. So
ayon sa naturang aklat, inaamin, ayon ni Father Darwin, na si Emperador Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukol sa Iglesia Katolika? So, ang tanong ngayon, sang-ayon ka ba na si Emperador Justiniano ang nagtatag? Paano sa inyong basahon? Ayon sa inyong aklat. Yan. Pakinggan ninyo ang kanyang sagot. Sabi niya, ito ang aking sagot. Luma ka na tugtugin, Luma na daw umanong tugtugin. Anong bagong tugtugin niya? So, ang tanong kasi, napakalinaw. Sang-ayon ka ba? Paano iniwasan ang tanong ni Father Darwin? Sang-ayon ka ba na ang nakasulat sa inyong aklat ay si Emperador Justiniano? Taliwas naman sa kaniyang tindig na si Ignacio. So patawa-tawa na lang siya dito. Yung tanong daw ni Father Darwin, anong tanong ni Father Darwin? Sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat na si Emperador Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Anong sagot niya? Ang tanong ni Father Darwin daw, lumang tugtugin. Mga 1960s issue. Hindi yan 1960s issue. Research ka naman, parba. Inyong aklat yan. Pero kung sinabi niya na 1960 issue, hindi, inaamin niya na yung hawak niyang aklat sa kanila talaga. Pero, pinabulaan niya sa publiko, hindi ito amin. Ang may akda nito ay Defensor Katoliko. Ano ba? Talaga, parba. Ang gasulat ani, Defensor Katoliko. Yan. Diba? Narinig ninyo? Ang nagsulat umano sa naturang aklat ay Defensor Katoliko Tagalog. Ang gulo. Kung sinabi nila si Emperador Justiniano ang nagtatag, si Constantino ang nagtatag, si Ignacio ang nagtatag, pagkatapos sa kanilang pasugo magasin, ito ang nakasulat, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Ano ba yan? Kaya, nagkontra-kontrahan ba o hindi? Anong mangyari pag may kontra-kontrahan? Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, ito tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo Matatalino kayo. Pag nagkontra-kontrahan, masasabi ba ninyo na tunay na relihiyon yan? Pag may makita kayong mali, anong sabi ni Ministro Sandoval? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Ayan. Pag makakita kayo ng mali, layas na. Yan mismo. Kaya, etong kay pagtalakay ni Attorney Maruel Liasos. In the mind of Christ, just the church. Because there's only one. And in the name of the church, there is already the name of the Lord. Kasi sasabi ng Iglesia ni Cristo, kaninong iglesia ngayon? Ay doon sa nagtatatag, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Kay Kristo, iglesia ni Kristo. The word church already has the name of the Lord. Kuriakon, the Lord's, pag-aari ng Panginoon. Kaya mali po yung argumento ng nagsasabi, sinong nagtatag? Si Kristo. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. Tanungin ko ho kayo, sino ang nagtatag at may-ari ng SM? Patay na, di ba, si Henry C. Bakit hindi mall ni Henry C? Di ba, palso? Hindi nangangahulugan porque ikaw nagtatag, ikaw may-ari, ipapangalan mo sa'yo. Bakit yung Jose Rizal University? Kay Jose Rizal ba yan? Sagutin niyo ako. Hindi.
Ibang may-ari nun. Sila, doktor, nakalimutan ko na, dating cabinet secretary. Oh. Di ba? Oh. So, hindi nangangahulugan porque ikaw nag-establish, ikaw ang ipapangalan mo sa iyo. Hindi ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Palsong pangangatwiran yun. Okay. Yan. Galing mismo ni Atty. Palsong pangangatwiran yon. Ibig sabihin, mga kapatid, sa mga nagsubaybay, hindi ibig sabihin na may nakasulat na Iglesia ni Kristo. Kay Kristo na yan. Ang daming nagdala sa pangalan. Ang daming nagdala sa pangalan na Church of Christ na nauna pa sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Kaya, nakita niyo ba yung baygon? Di ba sa baygon may nakalagay na ipis? Oh. Anong punto diyan? Hindi dahil nakalagay ang ipis sa baygon, yung baygon ay para talaga mabuhay ang ipis. Kundi, yung baygon para papatay sa ipis. Kaya, yun din ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo San Mateo 24:24 nagpaalala sa atin. Mag-ingat sa magdala sa kanyang pangalan. Ating inihayag na, mga kapatid, yung ibinalita nila na pari daw pero hindi totoo. O yan. Ang tanong, meron ba silang iratom sa kanilang news? Hindi. Yun ay propaganda talaga nila. Balikan natin yung, dahil sabi ni Sandoval kung mandaya o mano, wala nang karapatang mapakita kahit social media. Ito, nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa napakilalang pare, liminister. Ito, ulitin natin Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito'y kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Isang propaganda lang para may kaya tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, Pinakita nila. Pagkatapos, liminister pala. Tingnan nyo, binihisan pa, may chosabol, may istula, pero booking sila sa picture nila. Liminister ang pinakita nila, hindi pare. No? Hindi pare ng simbahang Katoliko. At yung parokya kung saan binanggit sa news na pare sa naturang parokya, naglabas ng opisyal na pahayag na hindi totoo na pare siya. At ano ang sabi ni Sandoval? Nakakahiya. Kung ako gumawa ng ganong pandaraya sa kababayan natin, hindi na ako haharap sa tao. Hindi na po. Nakakahiya kung may kahihiyan. Kung may kahihiyan. Mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, alam ko, daming nagagalit na mga kaanib nila sa Iglesia ni Kristo na nagkukomento sa Facebook. Huwag kayong brainwash. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. So huwag kayong brainwash. Para sa kapakanan ng lahat mga kapatid, magsaliksik kayo.
No? Huwag magiging brainwash. Pag-aralan ninyong mabuti. Dahil isang bisis lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Di natin turing silang kalaban. Biktima lang ang karamihan sa mga yumakap sa naturang sikta sa pamamagitan ng pag-chap-chap sa mga aklat Katoliko. Na nag-react ang mga kaanib, iba't paulit-ulit yung tinatalakay yan. Di ba paulit-ulit ninyong ginamit yan sa Pasugo Magazine, sa telebisyon, at sa pandoktrina ninyo? Ating inihayag lang, ipinakita para sa mga nagsiliksik at naghanap sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong, ano po ba ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Walang iba. Ang tunay na iglesia ni Kristo, sino daw? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. No, yan. Ang tanong, kung kayo'y mangaral may batayan, yung sinabi ni Sinita, ni Sandoval, na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo, saan yan kinuha nila? Anong source ang ginamit nila? Kung sasabihin nilang, Biblia, anong version ng Biblia na nagsabi na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Sa history, o anong version sa history na nagsasabi na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Kaya mga kapatid, atin lang sinagot yung luma ng mga argumento at kanilang atake. I-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko, sa mga Katolikong nadala sa INC para ito'y magiging gabay nila sa pagtuklas ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Itong iyong lingkod, Brother Wendell Talibong. Hanggang sa muli.